Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca D. Aguilar at ito po ang aking Day 20 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Totoo bang may walang hanggang parusa? Annihilationism. At ang Bible verse po natin ay matatagpuan sa Matthew 25 verse 41 and 46. At ang sabi po dito sa verse 41, Then he will say to those on his left, Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Sa Tagalog po, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. At ang verse 46 po, Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. At sa Tagalog po, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. At ang teachings po natin ngayon ay number 1 po, Hell is a place of torment. Ang pagsabi pong torment, ito po yung lugar ng pagdurusa. Pero, to be clear po, yung hell po, hindi po siya ginawa para sa ating mga tao. Totally po, ginawa siya para sa mga devil, para sa mga diablong ganun. Pero may mga tao, pero hindi natin maiwasan na may mga tao talaga mapupunta doon kasi likas nga sa ating mga tao na makasalanan, pero hindi po dahil parang hindi naman porket makasalanan tayo, doon na tayo pupunta. Iba po yung sobrang bigat na kasalanan nila kaysa hell na sila mapupunta kasi parang yung gawain nila, parang iba na yung sinasamba nila, diba? Parang iba na yung way nila, parang hindi na kay Lord. Kaya pag ganun, syempre alam mo na kung saan mapupunta sa hell kala. Pero may mga tao talaga na alam na nila na kung saan sila mapupunta, pero ginagawa pa rin nila yung mga maling ginagawa nila, na parang aware sila sa ganung bagay, pero patuloy pa rin sila sa ganun. And number 2 po, hell is eternal separation from God. Yung pag nasa hell ka na, syempre diba, panghabang buhay, separation na parang separated ka na talaga as in kay Lord. Parang kumbaga wala ka na sa parang hindi mo na kapatid si Lord, kasi di ba kapatid natin siya, tapos yung father na rin natin, pero hindi na nun kasi naka-separate ka na, kasi nasa hell ka na, di ba? Parang hindi mo na ma-reach si Lord kung nandun ka na, kasi ang layo mo na nasa taas siya, tapos ikaw nasa baba. Parang ang lungkot naman dun kasi panghabang buhay ka nang naka-separate sa kanya. Parang feel ko ang lungkot nun kasi 'di ba na kay Lord yung totoong kasiyahan na madarama natin. And number 3 po, hell is unlikely be annihilated. Ito po yung parang sabi po dito na yung si Father Russell na sabi niya na lang doon na parang may kanya-kanya tayong paniniwala. Kung ano paniniwala natin dito, parang magkakaiba tayo ng perspective dito sa topic na to, sa number 3. And sa applications naman po, number 1, seek the truth about hell. Sabi po dito, alamin po natin kung ano yung katotohanan sa hell. Yun nga po kung paano nga siya ginawa. Pero again po, sabi ko nga po, na yung hell hindi po siya ginawa para sa ating mga tao. Ginawa po siya para sa mga diablo, para sa masasama talagang tao, hindi para sa ating mga tao. Pero sabi ko nga, may mga tao talaga na mapupunta doon pag yung diablo na sinasamba nila. And number 2 po, see unbelievers as emergency patients. Diba, pag may patients, parang ang bilis natin, urgent agad, diba? Ang bilis natin kumilos, parang ganun po. Parang pag may nakikita natin mga unbelievers na tao, parang pangaralan na, pangaralan natin siya, parang tulungan natin siya, maituwid yung buhay niya, at maisabi sa kanya kung sino yung dapat paglingkuran, kasi ang hirap pag wala ka kay Lord. Ang hirap pag iba yung pinaniniwalaan mo, parang ang layo mo sa kanya, kaya kailangan natin baguhin yung, tulungan natin siya. And number 3 po, snatch people from the fire.
Ito po yung sinasabing from yung fire dito na tinutukoy, yung hell po yun, which is yung hell. Snatch people, yung parang literal na nanakawin mo sila kasi diba, lalo na yung mga nasa paligid natin, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Parang pag alam natin na iba na yung landas nila, parang kunin natin siya, parang kung di ba pag napasok, di ba, makakaramdam tayo ng init, parang aalis na agad tayo doon, parang ganun din, parang kukuhanin din natin sila, ganun, parang ilalayo natin sila sa ganun. And yun lamang po ang aking daily devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-share to sa ating mga mahal sa buhay. Yun lamang po, and God bless po sa ating lahat.